Yan, isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, so tayo po ay mag-aalay ng mga awit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Let me read lang po itong verse na ito sa Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. Sabi po dito, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness, from this time forth and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this." So sabi nga po itong mga talata na ito ay prophecy of the coming rule of Jesus on earth. So dito po pinakita yung kanyang magiging kapanganakan, yung kanyang paghahari dito sa mundo. At yung paghahari nga po na yun, sabi nga, ay just kingdom. So, pinakita din po dito yung fourfold title niya. So, yung Wonderful Counselor. So, alam po natin, He offers divine and wise counsel. And then, Mighty God. He possesses divine power. And Everlasting Father, He is the source of eternal life. And Prince of Peace, sabi nga, He ushers in an era of lasting peace. So, sabi nga dito sa mundong ginagalawan natin, hindi lasting peace, di ba? Kaguluhan pa ang hatid ng ibang mga nag-rule dito na mga nasa government. Pero ang hatid po ng ating Panginoong Hesus, sabi nga, lasting peace. So, alam natin na talagang walang magbibigay din sa atin ng kapayapaan na ito, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa umaga po na ito, ay patuloy na siya'y ating purihin at pasalamatan. Amen po! Amen. Amen. Sige po, awitan po natin ng Lord. At sa pag-awit natin, talagang ibigay po natin yung ating best worship. A son is given,
child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. To see him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. You are high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. You are high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. 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 Amen. Yan. So alam po natin na itong darating na Kapaskuhan ay ito po yung pag-alaala natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Pero alam po natin, bagamat hindi ito yung talaga yung exact date, ay naroon pa rin po na inaalala natin to. Kaya sabihin natin nga po sa katabi natin, magpasalamat tayo sa Lord. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas at tubusin sa ating mga kasalanan. At iyan po ang napakagandang regalo na ating natanggap sa ating buhay. Amen po. Kaya patuloy po nating awitan at pasalamatan ang ating Panginoon. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. And he will be called Wonderful, Wonderful Counselor, Mighty God, the everlasting
Father in heaven, Lord, we thank you, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang regalo mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat po sa pagbibigay mo sa iyong anak, O Lord, upang kami ay makatanggap, Lord, ng biyaya ng iyong kaligtasan. Salamat sa ginawa ng Panginoong Jesus sa pagtubos niya sa aming mga kasalanan. At bagamat, Lord, alam po namin ngayong panahon na ito, naroon na mas naha-highlight, O Lord, yung mga regalo, yung mga bagong damit, yung mga pagkain. Pero Lord, tunay na makita sa bawat isa sa amin, Lord, sa mga anak mo na tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, Lord, na talagang gamitin namin, Lord, ang opportunity na ito, Lord, na ibahagi ang good news, O Lord, sa lahat po ng mga tao na aming makakasalamuha ngayong Christmas season na ito, O Lord. At patuloy na ipaunawa namin sa kanila ang tunay na dahilan kung bakit nagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito, Lord. At maraming salamat po na kaming muli ay nakapagpuri, Lord, at nakasamba sa iyo ngayong umaga na ito. Panginoon, nawa po ay hindi lamang, Lord, yung kapanganakan mo ang alalahanin namin. Hindi lamang kapanganakan ng Panginoong Hesus ang alalahanin namin as we celebrate this Christmas season, kundi alalahanin namin kung ano ba talaga yung dahilan ng pagdating ng Panginoong Hesus dito sa mundo. At iyon nga ay upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Kaya maraming salamat po at sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. And sige po, tayo po naman ay darako sa pagbabasa ng ating scripture text ngayong umaga na ito. So buksan po natin ang ating mga Bible sa Micah chapter 5 verses 1 to 6. Yan. So tayo po ay magsasalita ng pagbasa, tagigisang verse po tayo, and then dun sa last verse magsasabay-sabay po tayo. Verse 1, now master your troops, O daughter of troops, siege is laid against us. With a rod they strike the judge of Israel on the cheek. But you, O Bethlehem, Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. Therefore he shall give them up until the time when she who is in labor has given birth. Then the rest of his brothers shall return to the people of Israel. And he shall stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. And they shall dwell secure, for now he shall be great to the ends of the earth. And he shall be their peace when the Assyrian comes into our land and treads in our palaces. Then we will raise against him 7 shepherds and 8 princes of men. Verse 6, sabay-sabay po tayo. They shall shepherd the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod at its entrances. And he shall deliver us from the Assyrian when he comes into our land and treads within our border. Blessed be the reading of God's word. Makakaupo na po ang bawat isa. Yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay nagkakatipon muli upang sumamba, magpuri sa Kanya. At bahagi ng ating pagsamba ang pakikinig ng Kanyang salita, pag-aaral, upang tayo bilang mga mananampalataya ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. At kanina nga po, yung mga awitin, makikita natin,
ito ay makikita natin sa mga salita ng Diyos, nakapaloob yun, yung mga katotohanan na yun. At yung message ng mga awiting yon, ng mga katotohanan yon ay very timely. Ano po, sa panahon ngayon, ang tao ay abala, maraming tao ay abala para maghanda ng kanilang para sa Kapaskuhan. At di ba nabalita nga natin yung Noche Buena na halagang 500 piso ay inaangalan. Kasi maliit nga naman daw. Pero gayon pa man, let us share the gospel. Ibahagi natin yung katotohanan ng salita ng Diyos because this message is not only timely but it is timeless. So sa pagkatapos ng Kapaskuhan, pagdating ng bagong taon at sa pag-usad ng bagong taon, napakahalaga tayo ay magbahagi pa rin ng salita ng Diyos. Amen po? Amen. So, nasabi ko nga po, ang mga tao ngayon ay abala sa mga pag-iisip kung ano yung ireregalo, meron bang magre-regalo, meron bang, ano bang ihahanda, may panghanda ba? Ganyan yung isip ng tao. Actually, taon-taon. At tila ba may mga taong naaaburido. Alam niyo po yung naaaburido, yung nawawala ng kapayapaan. Dahil nga may mga material na bagay o mga temporal na bagay na inaasahan nila ay hindi dumarating. Nabalitaan niyo po yung isang lalaking nagwala dahil hindi nakatanggap ng raffle. Hindi nanalo sa raffle. Makikita po natin, ito ay kalagayan ng isang tao na ang isipan, though hindi natin alam kung ano yung iniisip niya. Pero ito ay nagpapakita na nakatuon, may pagtutuon doon sa isang material na bagay. Para sa kanya, kailangan ko yun. Kaya dumating siya sa punto na ganon. So sana po yung mga kasali sa shepherd and sheep, huwag kayong magwawala pagka hindi nyo natanggap yung inyong hindi nagbigay yung inyong shepherd. Baka mas maganda, bigyan nyo na lang siya. Di ba? Well, it's better to give than to receive. Di ba? So, pero, dito nga po, sa aklat ng Micah 5:1-6, ito ay napakagandang mensahe upang naipaalam na sa panahon ngayon ng maraming kaabalahan at pag-aalala, kaaburiduhan, merong napakagandang mensahe na dapat nating ibahagi. Ano po? At ito pong aklat ng Micah, kung makikita natin sa mga sa konteksto nito, nandito yung mga sinasabi ng Panginoon na judgment na parating sa bayan ng Israel. So yung Southern and Northern Kingdom, Israel and Judah, merong napipintong mga kaparusahan na inilatag ng Diyos. Kasi, makikita po natin mamaya, bakit inilatag ng Diyos? Diba? So merong ganong mangyayari. Pero, ang aklat ng Micah ay nagpapahayag din ng pag-asa. May panawagan ng paghingi ng tawad, call to repentance. Meron ding kapahayagan ng pag-asang mapangahawakan natin at tunay na matibay na sandigan. So tingnan po natin, dito sa Micah 5:1-6, ang ating pag-uusapan dito ay ang the divine shepherd king. So divine. Pag sinabing divine, ito ay Diyos eternal. Hindi ito tao. Nung dumating si David, siya ay meron ding title as a shepherd king. Or we can say, siya ay shepherd, di ba? Yung kalagayan niya noon, siya ay shepherd na naging hari. Pinagharian niya ang bayan ng Israel. Inappoint siya, tinawag siya ng Diyos. Pero dito makikita natin, itong shepherd king na binabanggit sa Micah 5:1-6 ay napakalaki ng kanyang pagkakaiba sa Haring David at sa mga haring dumating sa bayan ng Israel. At sa pagdating niya, so makikita po natin dito bilang overview natin yung Advent. Pag sinabi mong Advent, yung kanyang kapanganakan, yung kanyang pagdating sa verses 1-3. At sa kanyang pagdating, ang bayan ng Israel ay nasa kalagayan na sila ay under punishment.
No, sila'y pinaparusahan ng Diyos. Pero sa kabila ng pagpaparusa ng Diyos, ang Diyos ay nangako. May promise. Pero yung promise, hindi agad ito dumating, hindi agad natupad. Nagkaroon muna ng preparation. So, nagkaroon muna ng paghahanda para dumating sa pagdating nitong ipinangako. At yun nga yung Divine Shepherd King. Ngayon makikita po natin yung kanyang government, yung kanyang pamamahala. So sa kanyang pamamahala, ito po yung kanyang ginawa. Siya ay, yung shepherding niya, siya ay nagpastol. Pinagpastulan niya yung bayan ng Diyos, yung kanyang mga tupa. And then, sa kanyang pagpapastol, merong security na natanggap yung mga taong pinagpapastulan niya. Naramdaman nila, naranasan nila yung protection, yung security, and stability. So, sa kabila ng mga maraming banta pa rin ng kaguluhan, pagkukubkob ng kaaway, sila'y nananatiling stable, may kapayapaan. So, tingnan po natin. Una sa Advent, makikita po natin yung punishment, at ito nga po yung kalagayan ng bayan ng Israel. At sa panahong ito na ang bayan ng Israel ay pinaparusahan under judgment, sila ay humiliated, yung kanilang mga pinuno, ito nga po yung pagdating, o ito rin yung panahon na darating yung ipinangakong Shepherd King. So makikita po natin, sabi dito, now, master your troops, O daughter of troops. Siege is laid against us. With a rod they strike the judge of Israel on the cheek. So dito, sinasabi po, una, now. Kailangan, immediately. Ano yung gagawin nitong kausap ni Micah, ito pong daughter of troops. Ito pong daughter of troops, ito yung Jerusalem. O sa mga konteksto po nitong Micah, tinawag din silang daughter of Zion. At sabi, master your troops, maghanda kayo. Yung mga army nyo, ito yung military command. Kailangan maghanda, assemble. Sa ibang salin, mobilize. Bakit? Siege is laid against us. May parating o may banta, o hindi lang banta, kundi may tiyak na parating na pagkubkob ng mga kaaway. At dito, yung mga kaaway, ano yung gagawin nila? With a rod, they strike the judge of Israel on the cheek. So, ipapahiya nila, mayuhumiliate yung mga leaders ng Israel. Ganun po ang magiging kalagayan nila. So, kung nandun tayo, siguro mararamdaman din natin yung takot. Kasi, tiyak na mangyayari ito. Ito yung sinasabi ni Micah. Hindi ito parang by chances lang, kundi ito ay parating, impending, mangyayari. At nangyari nga po yan, makikita natin sa ikalawang hari, 18 hanggang 13. Nang ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-7 naman ni Oseas sa Israel, kinubkob ni Haring Salmaneser ng Assyria ang Samaria at nasakop ito pagkaraan ng 3 taong pagkukubkob. So dito po nagumpisa. And then noon na ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Oseas sa Israel, ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria, dinala sa Assyria at pinatira sa Hala, sa Ilog Habor na nasa Gozan at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa kanila sapagkat sinuway nila si Yahweh na kanilang Diyos at sinira ang kasunduang ginawa sa kanila sa pamamagitan ni Moises na lingkod ni Yahweh. So sa Micah, wina-warningan na sila ng God, sinasabi ng God yung kanilang kasalanan. Yung panahon, yung sinasabi ni Micah yun, may mga prophet, may mga priest na, nagiging bayaran sila.
Hindi sila nagiging faithful sa Lord. Kaya ito, dumating yung pagkubkob, siege. Ganun po, napaligiran. Pag sinabing siege, kinubkob, napapaligiran sila at nasasakop na sila ng ibang bayan. At itong tinutukoy na bayan, Assyria. At ang Assyria, noong mga panahong ito, ay isang napakalakas na bansa. Malakas silang bansa. At talagang mayabang nga sila kasi sinasabi nila, walang kahit sinong Diyos na nakapagpataob sa kanila. Tingin nila, hindi din sila kaya ni Yahweh. Kaya itong Assyria, mayabang, rebelde, pagano, at sila ay talagang, ito yung gusto nila, i-oppress yung bayan ng Diyos. Ito yung gagawin nila. Pero makita natin, ito ay may kapahintulutan ng Diyos. Kaya nga, dito, ng ikalabing-apat na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang mga lungsod ng Juda na napapaligiran ng pader. Fortified cities. Ito po yung kabilang dito yung Jerusalem. So ang Jerusalem, kilala yan. Kaya nga tinawag na daughter of troops. Bilang isang matibay na muog ng bayan ng Israel. Pero nakubkob sila. Dito makikita natin sa kasaysayan nito si Ezekias, siya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, ginawa niya yung mga kalooban ng Diyos, pero dumating pa rin yung judgment ng God. Kasi nga, naging matigas ang ulo ng bayan. Ngayon, itong Ezekias, yung humiliation, binabayaran niya, o meron siyang ibinabayad doon sa hari. Para lang yung pagkubkob somehow mapigilan, mabawasan. Ganun po. At makikita natin sa kasaysayan ng Israel, ng bayan ng Israel, nagpatuloy. Dumating ang Babylonia, Chaldeans, at hanggang sa panahon na bago dumating si Jesus, nung dumating si Jesus, yung Roman Empire. So, yung siege, hindi siya nung panahon lang yon, kundi umabot sa panahon ng pagdating ni Jesus. Kaya nga sinasabi natin na itong bayan ng Israel, sila ay nakubkob, pero nung panahon na yon, dumating si Jesus o yung Divine Shepherd King. So mapapansin po natin yung kasalanan sa Diyos. Minsan, akala natin pinalampas na ng Lord. Minsan, okay lang kay Lord. Pero alam natin, yung ginagawa nating kasalanan, may consequence pa rin yan. Dadanasin pa rin natin. Ganun po. Akala natin, okay lang naman kay Lord. Minsan nga, naranasan ko na yung grace ni Lord. Kaya may mga ganun pong kaisipan. At mag-ingat po tayo. Kasi ganun din yung kalagayan nitong bayan ng Israel. Diba? Sila ay pinaparusahan ng Diyos, tapos ililigtas ng Diyos, pero naging mayabang na sila. Ngayon, sa kabila po ng judgment and humiliation, may ipinangako. The promise. But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah. So Bethlehem Ephratah, ito po ay bayan sa Judah, makikita natin. At sinasabi nga, too little to be among the clans of Judah. Hindi po ito influential city. Hindi ito ma-influensyang bayan. Hindi ito malakas na bayan tulad ng Jerusalem at ng ibang mga bayan sa Huda. Kaya yun po yung sinabi. Pero itong bayan na ito, makikita natin sa unang Samuel 17:12, si David ay anak ni Jesse na isang Ephratita. So lalaki po yun. Mula sa Bethlehem, Judah. Nang panahong iyon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 ang anak niya lalaki, si David ang pinakabata. At dito, itong si Haring David na tinutukoy dito, siya yung unang naging hari ng bayan ng Israel. At siya ay nagmula sa Bethlehem. So makikita natin, itong Bethlehem Ephratah na binabanggit ni Micah, ito yung bayan na pinanggalingan ni Haring David. At itong ang bayan na ito, hindi influential, hindi malakas.
And then, sa bayan na ito, ano sabi? From you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel. From you shall come forth for me. So mula sa bayan ng Bethlehem, Ephrata, may darating para sa Diyos. Isinugo ng Diyos. At yung gagawin nitong darating ay yung kalooban ng Diyos for me. The one who is to be ruler. So magkakaroon siya ng title bilang ruler in Israel. At yan po ay naganap, natupad yan. Dito makikita natin sa Mateo 2, 1-6. So dito po, si Jesus, sabi ng isilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa panahon ng paghahari ni Herodes. So dumating na si Jesus, pinanganak, may mga pantas na dumating sa Jerusalem mula silangan. So ito yung wise men. At nagtanong sila, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo. So alam nila yung prophecy ni Micah. At alam nila, natupad na ito. Kaya nga, nagpunta sila doon. Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. So may tanda. So nabanggit nga kanina sa ating tithes and offering, di ba? Bakit may tanda? Very unusual nun. Nung pinanganak ba kayo, may bituin sa langit. Di ba? Ito, because it is the sign na dumating na. At ang isa pang nagbibigay dito ng katotohanan sa pagdating ng ruler in Israel, siya ay pinanganak sa Bethlehem, Judea. At si Jesus, yung tinutukoy na ruler in Israel. Ngayon, at namarinig nga ito ni Herodes, so si Herodes, pinatawag niya yung mga pantas dito, pinatawag niya yung mga pinunong pari at mga tagapagturo. Kasi naalarma siya, may dumating daw hari ng Hudyo. At nag-i-inquire siya. Kasi natatakot siya na yung kanyang paghahari ay maputol, matapos. Kasi nga dumating yung hari ng Israel. Kaya nagtanong siya at sinagot nga siya ng mga pinunong pari at kinote nila itong sinabi ni Micah. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pauli sa mga pinuno ng Juda, sapagkat manggagaling sa iyo ang isang pinuno na siyang magpapastol ng ng bayang Israel. Sa Lucas 2:1-7, yung pagpapatala, yung census na itinakda o iniutos ni Emperador Augusto. At ito nga ay naganap, yung pagpapatala, at sa bawat bayan, kailangang umuwi nung panahong ito. Kaya nga yung bawat isa umuwi sa kanilang bayan upang magpatala at si Jose, sa bayan ng Nazareth ng Galilea patungong Judea sa lungsod ni David, na kung tawagin ay Bethlehem, so ito nga po yung Ephrata, dahil siya ay mula sa lipi at sambahayan ni David. So kasama niyang magpapatala si Maria na ipinagkasundo sa kanya, nagdadalang tao na si Maria noon. At habang sila'y naroon, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at sinilang niya ang kanyang panganay na lalaki, binalot niya ito ng lampin at inihiga sa sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Naganap po, nakikita natin, naganap yung pagdating ng ruler in Israel na ipinangako ay yung magmumula sa Bethlehem, Ephrata. Grabe yung ginawa ng Lord. Grabe yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos. Ito po yung pagpapakita na ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Mapangahawakan natin ito. Dahil ito yung nangyari. Mapagtitiwalaan natin ang ating Panginoon dahil siya'y tapat. At nangyari nga po. At itong parating o itong dumating, who's coming forth, sabi ni Micah, is from of old, from ancient days. So, is from of old, hindi po sinabing matanda na. Ang ibig sabihin po nito, itong darating na ruler in Israel, nando na, nag-exist na. Bago pa man ang simula ng lahat.
o bago pa man nilikha ang mundo. From ancient days. So ito ay pagpapahiwatig na itong darating is eternal. Walang hanggan. And He is divine. Pero makikita natin, siya'y pinanganak, incarnation, naging tao, itong Diyos o itong eternal na ruler. At yan po ay makikita natin sa Colosas 1:16 hanggang 17, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, si Jesus po ito, na nasa langit at nasa lupa. Ang mga bagay na nakikita at mga hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pamamahala o mga pamunuan o mga may kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Makikita nyo, siya sa pamamagitan niya yung creation, yung paglikha. So paano mangyayari? Di ba? Kung iisipin, ang hirap isipin. Pero bakit makikita natin ito mga katotohanan ito? Kilos ito ng Diyos. Siya mismo ay una sa lahat at ang lahat ng mga bagay ay nananatiling sama-sama sa pamamagitan niya. So, si Jesus, the eternal King, the divine, who is coming forth, at dumating nga siya yung lumikha at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at ito pa yung makikita natin. Sa pamamagitan niya nananatili ang lahat. So, walang makakagawa nun kundi Diyos lamang. Sa Juan 1:1 hanggang 4, noong simula pa lamang ay naroon na ang salita. So, si Jesus pa rin ito. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kasama na niya ang Diyos noong simula pa. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya at kung wala siya, walang anumang nilikha. Ang lahat ng nilikha ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan niya at ang buhay na ito ay ilaw ng sangkatauhan. So yung pagdating ni Jesus, o yung si Jesus na dumating, inaalala natin ngayong Kapaskuhan, hindi siya tao lang. Siya ay Diyos. At yung mga nagsasabing siya ay tao lang, sana dumating sila sa pagkakataon na magkaroon sila ng totoong pagkaunawa at pagtanggap sa mga katotohanan ito. Ngayon, sa pagdating niya, itong ipinangako, bago dumating, merong preparation. Therefore, He shall give them up until the time when she who is in labor has given birth. Yung He, si Yahweh, the God of Israel. Ano yung gagawin niya? Ano muna yung gagawin ni Yahweh bago dumating itong ruler in Israel? He shall give them up. Sino yung them? Ito po yung bayan ng Israel. Kaya sabi ko nga kanina, mapapansin natin mula sa pagkubkob ng Assyria until the time na dumating yung Roman Empire, yun yung kalagayan nila. Hindi sila malaya bilang bansa. Ano? Dahil nga, at dumating yung time, naging silent ang God. Sabi nga nila, 400 years na silence ng God. Walang prophet, walang propeta na sumunod kay Malakay. Tahimik ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos. At noong mga panahong yon, sila ay nasa kalagayan ng kahihiyan at pagpaparusa. Alam nyo, tayo po, kahit tayo mananampalataya na, baka minsan naiisip mo, bakit hindi ko kaya maintindihan? Hindi ko malaman o wala akong maintindihan kay Lord? O parang wala akong marinig? Baka meron po tayong kasalanan na inaalagaan. Kasi pwedeng maging dahilan yon para minsan wala tayong mapakinggan mula sa Kanya. Ganun po ang dinudulot ng kasalanan. At kaya nga ito, hinayaan sila ng Diyos doon. Pero, para nga ito sa pagdating nung ipinangako. Kaya nga sinabi ito, when she who is in labor has given birth. Katulad po yan na sinabi sa Pahayag 12:5-6. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ito po yung Jerusalem.
na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa. So, sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa. So, mamaya makikita natin yung pananalitang yan. Sa pamamagitan ng tungkod na bakal. So, yung authority niya, talagang powerful. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. So, exaltation. Seated at the right hand. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang sa isang lugar na ihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. So ito po ay figurative, symbolic. Pero makikita natin dito, itong bayan ng Israel, mula sa kanila dumating yung ruler na ipinangako. At itong bayan ng Israel, nung dumating yung ruler, pinreserve ng God. And then the rest of his brothers shall return to the people of Israel. So ito po makikita natin, sa pagdating nitong ruler in Israel, may mga tao. His brothers, kung babasahin po natin sa Matthew 12:50, yung sinabi ni Jesus, ang aking mga kapatid, na lalaki at babae at ang aking ina ay yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. So tinutukoy itong brothers, yung mga taong may pagkilala o kumikilala sa Kanya. At naalam natin, nung dumating si Jesus, historically, yung mga tao na nakarecognize sa Kanya, yung apostles, then nandun yung 500, di ba? Doon sa 5,000 na pinakain niya, bagamat may mga tao doon na tumalikod, hindi naman natin alam kung sila yung nanumbalik, pero meron sa kanila na nakilala siya. Ito yung Mesyas. Siya yung hari o na maghahari. So itong restoration o return to the people of Israel, ito po ay picture ng church. Yung church ng Panginoong Jesus. At itong restoration na ito, nagpasimula nung dumating siya at nagpapatuloy at makukumpleto hanggang sa muli niyang pagbabalik. Progressive. Hindi po yun nagsimula doon and then that's it. Kasama yung mga sumasampalataya ngayon at yung mga sasampalataya doon sa magbabalik. Return to the people of Israel. Kayo po ba? Kayo po ba ay nakatitiyak na kayo ay kabilang doon sa bayan ng Diyos o sa church ng Panginoong Hesukristo na pagdating ng panahon sa kanyang itinalagang oras, makakasama kayo doon sa restoration, sa pagtitipon ng lahat ng mga iniligtas niya. Amen po ba? Parang hindi. Di ba kayo tiyak? Sana po natitiyak natin ito kasi ito po yung mangyayari. Nangyari na at nangyayari ngayon at mangyayari pa sa hinaharap. Ngayon, mangyayari yan sa pagpapasimula ng kanyang government. Yung restoration na yan, nangyari, automatic, dumating yung mga naka-recognize sa kanya. Those who are predestined. Ngayon, yung sa kanyang paghahari, ito yung gagawin niya doon sa mga kumilala sa kanya, kumikilala sa kanya. Both Gentiles and Jews. Hindi po Jews na inumin. Gentiles and Jew na sumampalataya. Ito yung kanyang pamamahalaan. At sa pamamahala niya, dito po sa verse 4 to 6, shepherding. Sa verse 4a sabi, and he shall stand and shepherd his flock. So siya ay tatayo, mag-i-initiate siya ng kanyang leadership and shepherd his flock. So sabi po sa Juan 10, 11, 14 hanggang 15, ako ang mabuting pastol. So ito po yung I am ni Jesus. I am the good shepherd.
Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. So, ito ay nagpapakita ng protection. Di ba? Inaalay niya yung buhay niya, inilalagay niya kahit mabingit sa kapahamakan, protektahan niya lang yung kanyang mga tupa. Ako ang mabuting pastol, sa verse 14, kilala ko ang aking mga tupa. So, kilala niya rin. Alam niya kung sino yung totoong tupa na kabilang sa kanyang kawan. Ako'y kilala nila. So, nakita natin, nakikilala siya kung paano ako'y kilala ng Ama at siya'y kilala ko at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ganito po yung gagawin niyang pagpapastol. May pag-aalay ng buhay. Sa context po nito, makikita natin sa mga unang talata, yung hindi tupa ay hindi pastol at bayaran, upahan lang, hindi ganito yung gagawin niya. Hindi ganito yung ginagawa niya. Hindi katulad ng tunay na pastol na iniaalay yung buhay. At minsan, tumatakas nga yung bayaran yung upahan. So, he shall stand and shepherd his flock. Paano niya gagawin yon? In the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. Ito po ay pagpapahiwatig na itong ruler in Israel, ang ating Panginoon. Ang kanyang pagpapastol, ang kanyang authority, ang kanyang leadership, yung ginagawa ni Yahweh, o yung kayang gawin ni Yahweh, yun yung ginagawa niya. Meron siyang kapangyarihan na tulad kay Yahweh in the strength of the Lord. Diba sa Isaiah 9:6, mighty God. Tinuko siya doon, mighty God. Ibig sabihin, sinabi nga kanina sa mga naunang talata, He is divine from ancient days, eternal. So, ito ay nagpapahiwatig, He is equal with God the Father. Amen po ba? So, equal with God the Father. Hindi siya subordinate lang. Kapantay. In the majesty of the name of the Lord his God. So, yung sa Hebrew, the exact imprint and representation ng God, ng everlasting God. Ayun yung ruler in Israel na tinutukoy dito. At yon ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, tayo na nasa ilalim ng kanyang pagpapastol, pangangalaga, pagmamahal, tayo ay nasa kalagayan, nasa napakagandang kalagayan. At pinakamagandang kalagayan. Daig mo pa yung may 10 bodyguard. Hindi, I mean, daig mo pa yung pinakamayamang tao sa mundo. Bakit? Kasi nga, meron kang security. At ito yung ibinibigay niya. Sabi ni Micah, sa kanyang pagpapastol, merong security. Sa verse 4b, and they shall dwell secure. Sa John 10:27-28, nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mamamatay. Eternal security. Mga kapatid, bilang mga makasalanan, tayo ay nakatalaga para sa kapahamakan o sabi nga ng kasulatan, puot sa ilalim ng puot ng Diyos. Pero sa pagpapastol ng ating Panginoon, bukod sa protection, maaring dito nararanasan natin na parang tila ba walang protection, hindi secure. 'Di ba? Kasi kabi-kabila may mga nangyayari sa paligid na hindi maganda. Pero for all eternity, yung kaluluwa mo secure na. Amen po ba?
At ito pa yung maganda, walang makaaagaw sa kanila mula sa aking kamay. So kung ang Panginoong Jesus, ang iyong pastol, wala ka nang dapat ipag-alala. Hindi ka man mabunot sa raffle. Di ba? Ganon. O hindi ka man, ngayong Pasko, hindi man yung mga pinaplano mo nangyari, di ba? Maaring sa pagpasok ng 2025, nagpaplano ko na, ito na yung gagawin ko. At hindi nangyari. Okay lang yun. Ang mahalaga, ikaw ay nananatili pa rin sa ilalim ng pagpapastol ng ating Panginoong Jesus. At kailanman, hindi yun mawawala. Ganon. For now, bakit? Kasi bakit hindi mawawala? For now, He shall be great to the ends of the earth. Sa Isaiah 9:7, di ba? His government shall, walang katapusan. There will be no end. Yung kanyang pangalan, sabi sa Matthew, He has given the authority, the name above every name. Pinakamataas, pinakamakapangyarihan sa lahat. That is our Lord. Kaya sana, huwag tayong malulungkot kung may mga bagay na tila hindi nangyayari sa buhay natin. Pinaplano natin. Kasi, alam natin, secure na tayo. May mga bagay na higit pa sa inaasahan natin sa mundong ito. O yung inaasahan ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, yung inaasahan natin sa Panginoon, higit pa doon. Sabi nga, hindi natin mai-imagine. Kasi ganon ang ating Panginoon. He is great to the ends of the earth. So, sa kanyang government, bukod sa security, magkakaroon po tayo ng stability. Sa verse 5 to 6, sabi ito, and He shall be their peace. Sabi po sa Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sabi doon, and He shall be their peace. Dito, prinsipe o Prince of Peace. Yung kapayapaan, hindi lang nagmumula sa Kanya, kundi siya mismo yung kapayapaan. At yung kapayapaan na yan, ang ating Panginoong Jesus, na siyang ating kapayapaan, dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kaugnayan sa Diyos. Diba? Tayo'y makasalanan. Kaya nga po sabi dito sa Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos, pansin nyo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So yung peace na binabanggit ni Micah na mararanasan nung flock, nung mga tupa, ay yun na yung ating Panginoon. At ito ay yung kalagayan sa harapan ng Diyos na naalis sa pagiging kaaway ng Diyos at nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao. Diba? The propitiation. Siya yung naging pampalubag loob. Kaya dahil doon, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao. Kaya ikaw, tayong lahat, dapat magpasalamat tayo. Huwag nating kalimutan na kaya tayo nakakatayo sa harapan ng Diyos ng malaya dahil tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang ating Panginoong Jesus, siya yung naging kapayapaan natin. Amen? And then sa Efeso 2:14, sabi dito, sapagkat siya ang ating kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang laman
ang dalawa ay kanyang pinag-isa at ginaba ang pader ng alitan na naghihiwalay sa pagitan natin. Dito po, yung Gentiles and Jew, sila'y isa na. Lahat sila, yung mga sumasampalatayang hintil. At kasama tayo doon, tayo yung mga hintil. Hindi naman tayo kabilang talaga sa orihinal na bayan ng Diyos, ng Israel. O yung mga Hudyo. Pero dahil sa ating Panginoong Jesus, tayo'y naiugpong. Dito, pinakita dito yung sa Roma, as far as I remember, pinakita na kung paano parang tulad ng isang sa agriculture, grafting, idinugsong. Ganun tayo. Wala naman tayong, hindi naman natin deserve yun. Pero tingnan nyo, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa pagitan ng mga Hudyo na mananampalataya, naging isa. And that is the church. Amen po? Yun po yung church. And then itong peace na ito, it also speaks yung inner peace. So kaya kaya kung ikaw, lubos na lumalago ka sa pagkakilala sa Panginoon, ano man yung nangyayari sa paligid, hindi ka nangangamba, hindi ka natatakot. Kahit kamatayan nga, hindi ka na natatakot. Kasi you have Jesus in your heart, ang ating kapayapaan. Amen? Kaya nga po, dahil siya yung peace ng mga flock na tinutukoy dito, when the Assyrian comes into our land, so may darating pa ring mangungubkob. Ano? At sabi ko nga kanina, itong Assyria ay bayan, o ito ay simbolo, o ito ay isang bayan na rebelde sa Diyos, makapangyarihang bayan na ang layunin lagi ay mangubkob ng mga bansa. Pero sabi, kahit dumating ito yung gagawin, ito yung mangyayari. In threads in our palaces, then we will raise against him 7 shepherds and 8 princes of men. So, sa leadership, sa pamamahala nitong king of Israel, ang ating Panginoong Jesus, merong itataguyod o merong mga magre-raise, mga tatayo among doon sa flock, doon sa bayan ng Diyos, sa church ng Panginoon. 7 shepherds, mga leaders. 7, it means complete. So complete yung protection, complete even offense sa pag-atake. And then 8 princes of men, more than enough. Sapat na at higit pa. Ganon ang kalagayan, kaya nga payapa. May banta ng may parating na pagkubkob, mangyari man yan, merong mga leaders sa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Jesus that will protect. Actually dito makikita natin, itong 7 shepherds, they shall shepherd the land of Assyria with the sword. So, mangyayari, susugod itong Assyria, pero itong mga shepherds na ito and princess, itong 7 shepherds and 8 princess, sila, makoconquer nila ang land of Assyria. With the sword. And the land of Nimrod at its entrances. So, ang mangyayari, bagamat merong pagkubkob, mayroong victory. Amen po ba? We have victory. Meron tayong katagumpayan. Hindi dahil lamang dito sa mga 7 shepherds, but because of our Lord Jesus Christ. At dahil doon, meron siyang itinalaga na mga ngalaga at magpoprotekta sa kanyang iglesia. Alam mo, sa panahon ngayon, nababalitaan natin yung mga persecutions sa Nigeria. Actually, sa panahon ng pagdating nung The Way, yung church, yung early church, dumanas sila ng matinding persecution. Ganon ang pagkubkob.
Kasi nga itong Assyria, land of Nimrod, ito yung simbolo ng taong rebelde sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, mga pagano, mga idolater ito. At ayaw nila at galit sila sa mga taong sumasamba sa totoong Diyos. Kaya nga, they will conquer. Okay, may namatay. Does it mean they are defeated, yung mga namatay na persecuted Christian? No. Kasi, nagtagumpay na sila dahil sa ating Panginoon. With the sword, ito ay military term, pero it symbolizes yung divine judgment. Tama sabi ni Paul, sa 2 Korinto 10:3-5, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibiyag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Sa panahon po ngayon, lumalaganap pa rin ang mga maling pagtuturo, lumalaganap ang pananakit sa mga Kristiyano, sa mga totoong mananampalataya at umaabot sa pagpatay. Nangyayari po yun. Pero sabi ni Pablo, ang pakikipaglaban ay hindi sa pamamagitan ng sandatang makamundo. Yung mga oppressor, ganun yung ginagawa. Yung mga persecutor. Diba? Kaya nga nababalita sa Nigeria, binabaril, pinupugutan. Pero sabi dito, ang kapangyarihan na taglay, kaya sinabi namin, sabi ni Pablo, kami, namin. So sila, yung mga leaders. At kabilang yung mga leaders sa panahon ngayon ay yung kapangyarihan ng Diyos. Yung knowledge, yung wisdom, yung truth. Kaya kapatid, kung may kilala ka na alam mo, nagkaroon na naman siya ng relationship sa Lord. Alam mo, naligtas na siya, tapos tila ba nadadala na naman siya ng maling katuruan, medyo paalalahanan mo. Kasi baka nako-conquer siya. At tayo din, paano natin lalabanan yung mga maling katuruan? Dapat pinifeed natin yung sarili natin ng salita ng Diyos. Ng katotohanan. Ito yung sandata natin, the sword of the Spirit, the knowledge and the wisdom of God. At ano yung mangyayari? And He shall deliver us from the Assyrian. So sa labanan, sa patuloy na labanan at yung katagumpayan nga ng, makikita natin yung picture ng katagumpayan ng flock ng Panginoong Jesus, sabi dito, and He shall deliver us from the Assyrian when He comes into our land and treads within our border. So, mayroon pa ring labanan. Tagumpay na, yes, pero mayroon pa ring mga mangungubkob. At nangyayari naman talaga yan sa panahon ngayon. At itong deliverance na ito, it is the complete deliverance na gagawin ng Diyos sa atin. Sabi po sa Hebreo, 28, gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. So, paano ginapi ng Panginoong Yesus ang kamatayan, kasalanan, ang kamatayan? Inialay niya ang kanyang buhay. At pagkatapos nun, nangako ng muli niyang pagbabalik. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kapatid, kayo po ba, hinihintay niyo po ba ang ating Panginoon? Mahalaga po, tayo lagi ay nasa kalagayan na naghihintay. Hindi pwedeng parang, hindi pa naman darating si Lord. Petiks muna ako, tulog muna sa pansitan. Pahinga, enjoy muna ng konti sa hindi po ganun. Yung sinabing naghihintay ka,
nasa alert ka pa rin. Kasi wala namang tiyak na araw. Hindi mo naman alam yung exact date. Naalala ko noon, hindi ko alam kung 2012 or year 2000, lumaganap na darating na daw si Jesus. Kaya maraming mga tao nagbenta ng mga ari-arian at pinamigay. Grabe. Sana hindi kayo kasama doon. At nangyari yun kasi naniwala sila sa isang maling pagtuturo. Pero dito, hindi sinasabi yung exact na pagdating kung kailan, pero sinasabi yung tiyak na pagdating ng Panginoon. At sa pagdating niya, ililigtas niya tayo. Hindi na sa pagiging makasalanan dahil tayo ay pinawalang sala na, kundi para tayo'y alisin dito o sa alisin doon sa mga yung mga oppressor. Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. And even si Satan. Actually, si Satan, he is already defeated. Kaya, mga kapatid, let us hope and let us continue to grow in faith para mapanghawakan natin ito. So sa ating pong summary, sa advent ng ating Divine Shepherd King, ang ating Panginoong Jesus, a rise of hope amidst of judgment and humiliation of Israel. So tayo, itong bayan ng Israel, nangyari sa kanila yung humiliation and judgment, pero dumating ang Divine Shepherd King. Kasi siya ay ipinangako. So, at tayo din, yung pagiging humiliated at may nakaambang judgment, yun din po yung kalagayan ng mga makasalanan. Na kung hindi dumating si Jesus at hindi nangyari yung kanyang pagliligtas, well, tiyak ang ating kapahamakan. Pero salamat sa Diyos, tayo ay niligtas niya. At yung kanyang pangako, inupad niya. Kaya nga itong pagdating ni Jesus, promise for the fulfillment of restoration. Restoration ng bayan ng Diyos. Restoration ng church. Lahat ng mga iniligtas ng Diyos, titipunin niya. At mangyayari yon dahil natupad yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, the Divine Shepherd King. At sa kanyang government, ano nangyari? Nagkaroon ng assurance of shepherding. So, hindi niya tayo pinabayaan. Inalagaan niya ang mga taong kumilala sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, at kikilala sa Kanya. Para saan? For security and stability of the church. Ng bawat individual at ng kanyang iglesia. So, merong kapayapaan, meron na tayong security. Kaya nga, at doon, sa kanyang government, merong promise of full redemption. Full, complete redemption. Mangyayari yan, complete deliverance. Makikita natin sa pahayag, di ba? Now, paano natin i-apply ito ngayong Kapaskuhan? So let us remember, Christmas is about the humble birth of Jesus, the Divine King. Kaya ano yung dapat gawin natin? Let us share Christ to those who are still under the curse of sin. Ipahayag natin ito. Paalala natin sa ating sarili at ipahayag din natin sa mga taong di pa kumikilala sa Diyos. They are under the curse of sin at yung curse na yon, ito yung impending judgment and humiliation na darating. Actually, yung judgment na yon, eternal. Kaya kung hindi nila makikilala ang Panginoong Jesus, at hindi tayo kikilos para ipahayag, o hindi natin hawak kung kikilala sila o hindi, ang mahalaga gawin natin ito. Let us share Christ. Because He is the Divine Shepherd King. And then, Christmas is about the reign of Jesus' eternal kingdom. So, ang paghahari ng Diyos, nung dumating siya, so, ngayong Kapaskuhan, sino ba yung dapat na-highlight? Siyempre, yung ating hari. Yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.
ang ating Panginoong Hesus na ang kapangyarihan at ang paghahari hindi magwawakas. For all eternity, to the ends of the earth, to heavens, and earth. Ganun ang kapangyarihan, ganun ang paghahari ng ating Panginoon. Kaya nga, let us not forget that we are eternally secured under our Shepherd King. Kapatid, minsan tila nakakalimot tayo, minsan nagkakaroon tayo ng maraming alalahanin. At even yung kasalanan, pag hindi natin nababantayan yung sarili natin, parang nakakalimutan natin yung kalagayan natin bilang mga iniligtas. Kaya patuloy nating paalalahanan ng sarili natin. Sabi nga ng isang preacher, preach the gospel to yourself every day. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang tuwing may gawain. Magkaroon ka ng personal time. And make yourself available sa mga panahon na makakapakinig ka ng salita ng Diyos. Then you will be reminded ng kalagayan mo dahil alam mo, niligtas ka ng totoong Diyos, ng Shepherd King. And as a challenge, share to whom are you planning to tell the gospel message this Christmas. So ngayong Pasko, sino ba yung pumapasok sa isip mo na gusto mong bahaginan ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita? At sana hindi lang ngayong Pasko, hanggang sa mga susunod na araw. And then, share how will you live knowing that you are secured, have peace, and will be completely redeemed at the second coming of Christ. So, ibahagi mo kung paano ka mamumuhay sa katotohanan na ikaw ay may kalagayan na bilang protected at may kapayapaan sa ugnayan sa Diyos at sa ibang mga tao, sa bayan ng Diyos, at yung complete redemption ay iyong mararanasan. So our Lord Jesus Christ, at sa panahon ngayon ng Kapaskuhan, ang daming mga tao na nakakalimot. But our Lord, the King, the Shepherd King, the Divine Shepherd King, dumating siya. Nangyari ito. Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya mga kapatid, sa pamamagitan ng awitin na to, ito yung magre-remind sa atin na yung hari ng mga hari dumating. At tayo kabilang sa kanyang mga pinaghaharian. Kaya let us give yung lahat ng papurit pagsamba sa Kanya. Sa ating pamumuhay, sa pananalita natin, sa ating gawa, sa ating mga iniisip, sa lahat ng pagkakataon. At ngayong panahon na ito ng Kapaskuhan, sa papalapit na Kapaskuhan, na Pasko, tayo ay ma-minister ng mga katotohanan ito. Sige po, pwede po ba tayo lahat ay tumayo? In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Sige po, let's praise the Lord. Let's praise our Father, our Savior. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Amen. Lord, sa iyo lamang lahat ng papuri at pagsamba. Sa iyo lang ang kaluwalhatian. Feel the kingdom coming, and
kalooban ng Diyos. redeem the whole creation. At nangyari ito, mga kapatid. God despised the cross. He redeemed us. Even in your suffering, you sold to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Come on. Kung kayo'y niligtas, let's sing this song. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Father, Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Once again, let's sing Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Yes, Lord. Panginoon, totoong nangyari. in the morning that you Yes. rose, all resurrection. of heaven held its breath, till the soul was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Salamat, Now Panginoon. this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, let's sing Praise the Father. Sige po. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Once again, let's sing this song. Come on. Taas natin ang ating tinig. Praise the Father, Sapagkat siya'y karapat-dapat na purihin ang ating Diyos. Yes. praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Come on, for the last time, let's sing Praise the Father. Yes, Lord. Praise the Father, praise the Son, Sa'yo lang, Lord. praise the Spirit, three in one. Be glorified, O God. God of glory, Majesty. praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings, the Divine Shepherd King. Praise forever to the King
last time. Praise forever to the King of Kings. Yes, Lord. Be glorified, be magnified in our lives, Panginoon. Ikaw ang nagligtas sa amin. Dumating ka, tinupad mo ang iyong pangako ng iyong pagdating, pagliligtas, upang kami magkaroon ng napakagandang kalagayan sa iyong harapan. Kalagayan na humantong sa buhay na walang hanggan. Na Lord, may you find our lives na nakapagbibigay kaluwalhatian sa inyo sa bawat araw, sa bawat oras, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo lamang lahat ng papurit, pagsambat, kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, round of applause para sa Panginoon. Okay, so, salamat. Can we just pray sa kapatid natin? Father God, salamat po at ginamit mo na instrumento ng pagpapahayag ng iyong salita ang aming kapatid. Salamat kay Lemuel. You know all the preparations, pleasures na kinaharap niya upang itong pagtayo sa harapan at ibigay yung mensahe na nais mo ay makapangyari ngayon. It is all by the grace and mercy and enablement and anointing, O God, na kumilos sa buhay ng kapatid namin ito. Alam po namin na hindi ito ang huling pagkakataon, kundi muling pagkakataon, Panginoon. Bibigyan mo pa po ng pagkakataon ang kapatid kong ito kasama ang ilan pang mga kapatiran sa iglesyang ito upang aking maging katuwang sa paghahayag ng iyong salita na alam naming may kinalaman sa walang hanggan. Salamat sa binigay mong kakayanan sa kapatid namin ito. Nawa ang kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan mo ay tunay na patuloy na maihayag sa aming kalagitnaan. At ginamit mo siya, Panginoon, upang makapangyari ang mga bagay na yon. Again, Lord, thank you for his life. And Lord, may you continue to glorify your name, exalt your name, O God, sa buhay ng kapatid kong ito na katuwang ko sa pagmiministeryo sa mga tupa mo na pinagkatiwala sa amin. This is our prayer para sa kapatid namin. In Jesus' name, everybody says and agree. Amen. Thank you. Sige po, manatili po tayong nakatayo at tayo po ay magbibigay ng patuloy na pagsamba sa Lord as we acknowledge na ito pong araw ng Kapaskuhan ay hindi lang po tungkol sa kapanganakan. May ginawa si Jesus. At ito pong ginawa ni Jesus, ito po yung dapat nating ipaalam sa mga tao. The gospel is not only about the birth, but on the work of redemption. No? Yung plano at gawain ng pagtubos sa ating mga kasalanan. At hindi lang tayo tinubos sapagkat ang Panginoong Yesus ay nabuhay na muli, kaya alam natin yung pagtubos ay nakumpleto na. Ngunit sa panahon natin ngayon, hanggat hindi pa siya bumabalik, tayo po'y nag-struggle, no? Tulad nung shinare sa atin sa talata ng Book of Micah. No? Nag-struggle pa tayo, nakikipaglaban tayo, pero alam niyo po, panalo na tayo. Decided na yung labanan. No? Wala pong anumalyang nangyari. No? Kundi decided na, panalo na tayo. Ang gagawin na lang natin, lumaban. Amen? Kasi ang tagumpay natin, hindi nakadepende sa atin, kundi nakadepende ito sa natapos na gawain ng ipinanganak na tagapagligtas. Amen? Muli, a round of applause para sa Panginoon. Sige po, pwede po bang itaas natin yung kamay natin, symbolizing na nais nating tanggapin ang mga pagpapala ng ating Panginoon at wala tayong magagawa kung wala siya. And now, as we have itong ending ng ating pagtitipon, nawa tanggapin ng bawat isa ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. May the Lord bless you
and keep you, and may the face of the Lord shine upon each and every one of you. May the fellowship of the Holy Spirit be upon you, and the work of redemption of our Lord Jesus Christ be upon our hearts and minds. And may the grace and mercy of the Father be upon us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree, Amen. Ano pong misyon ng Gospel Coalition Church? Our mission is to glorify God sa paanong paraan? By proclaiming the gospel. Hanggang kailan? until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Babalik si Lord. Kaya matatapos din yung struggle natin sa kasalanan. Amen? Pero pine-prepare tayo ni Lord sa pagbabalik niya. Kaya tayo nandito pa. Amen? Amen. So humayo po tayo at magpakarami. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.